Formal nang inilunsad sa Siquijor ang benteng bigas. Meron na BBM Rice Program ni Pangulong Bongbong Marcos. Tiniyak naman ng Department of Agriculture at National Food Authority na sapat at magiging dekalidad ang mga supply na bigas na may papaabot sa ating mga kababayan sa isla. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Live, Jessie. Patrick, andito ako ngayon sa lalawigan ng Siquijor kung saan personal nating nasaksihan kanina ang pagsisimula ng pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bakas kanina sa mukha ng ating mga kababayan ang tuwa at pasasalamat dahil nakatikim na rin sila ng isang pangakong hindi napako. Sabay dumating sa dugukanan sa Capitolio Gym sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at NFA Administrator Larry Lacson. Agad tinignan ng mga lokal na produkto ng mga mamamayan sa kadiwa ng Pangulo Stalls. Sabik na inaabangan ng mga mamamayan ng Siquijor ang makabili ng 20 pesos kada kilong bigas. Sinimulan ang ceremonial selling ng NFA rice sa mga nakaabang na mga mamimili. Mismo si Secretary Kiko ang nagpatikim sa mga lokal na magsasaka sa bagong saing na NFA rice na pasado sa panlasa ni Aling Mary Grace. Masarap lang po. Ang kanyang amoy okay rin po, parang commercial din. At saka malinamnam, parang bagong ane po. May naamoy po ba kayo? Wala Try niyo po ba siyang amuyin? Wala po. Wala akong maamoy. Wala kayong maamoy? Opo. So pasado po sa taste test? Pasado po. Pasado. Nagpasalamat din si Mary Grace at umaasang hindi ito pansamantala lamang na programa ng pamahalaan. Nakakuha din ng 10 kilong bigas ang 80 anyos na si Lola Florificacion na nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ada tu man lagi bang yang pengandoy. Nagpasalamat ni kung dako niya si Presidente Marcos. Daghan kay salamat kay nagapalit kong kuan barato nga bugas. Ayon sa DA, naging posible ang rice program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa pagtutulungan ng LGU at ng national government. Well, hindi ho mangyayari yan kung walang tulong ng LGU, no, lalo na kay Governor Villa at Congressman Villa. No, dahil ito ay yung shared subsidy na tinatawag at between the national government and the local government. Of course, with the president, he was spearheading the 20 pesos rice. No, gusto niya talagang na agad-agad na ma-deliver yung mga rice natin and ma-implement yung 20 pesos. So, kasi of course, I believe on the program, I believe on the administration na kaya talaga na ma-sustain yung 20 pesos rice natin. Tiniyak naman ng National Food Authority na hindi magkakaproblema ang supply ng NFA rice sa isla. Tama, yung quality sa foremost sa atin, no? Sinisiguro natin. Lahat ng lalabas sa ibebenta sa 20 bigas meron na of quality rice, no? Katulad ng ginawa natin nung nasa Cebu, in-inspect natin lahat yon and making sure na yung quality maganda. Ito naman yung initially na stocks natin ng bigas dito, nanggaling ito ng Camarines Sur. Bit ito nung 4 na bagong-bagong truck na pinadala natin dito sa Cebu at dito nga papunta hanggang Siquijor to help out in the logistics. So we make sure yung quality at saka yung timeliness ng pagdating ng bigas dito tama-tama sa pangailangan. Patrick, kanina ay nakipagpulong din si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga lokal na magsasaka para ipaliwanag sa kanila kung ano pa yung mga programa ng pamahalaan, lalo na itong pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakinig din si DA Secretary sa mga concerns ng mga lokal na magsasaka gaya yung pangangailangan nila ng irigasyon at water impounding, at ayon naman sa DA, handa silang makipagtulungan sa LGU ng Siquijor Province para maibigay agad yung mga karagdagang machineries, solar, irrigation at mga traktora sa lalong madaling panahon para naman sa ikauunlad ng ating mga lokal na magsasaka dito sa lalawigan ng Siquijor. Yan muna mga huling balita mula dito sa lalawigan ng Siquijor. Balik muna sa inyo dyan, Patrick. Maraming salamat, Jessie Atienza ng PTV Cebu.